Kumusta po, Sir Mac? Ako po si Efren, 24 years old ng Antipolo. Magkukwento lang po ako sa inyo ng personal experience ko. Noong 2025 lang ito nangyari. Problemado ako sa trabaho noon kaya naisip kong mag-joyride. Hiniram ko yung kotse ni Papa. Tapos nagmane-maneho ako dito lang din sa probinsya ng Rizal. Nag-enjoy naman po ako nung una, kahit medyo magulo pa rin ang utak ko. Pero nang nasa may tanay na ako ay nagbago ang ihip ng hangin. Palapit ako noon sa isang intersection. Malalim ba yung iniisip ko? Kasi nga problemado ako sa trabaho, kaya hindi ko napansin na naging pula yung traffic light. Hindi ako huminto. Tapos may asul na motor na lumusot mula sa sumangang kalsada. Munti ko siyang mabundol. Mabuti na tauhan ako ng sakto sa oras at natapakan ko yung preno. Kaso dahil nga medyo irritable ako nung mga oras na yun, ay kunot noo akong bumaba. Talagang nagngalit yung mga bagang ko nun. Nilapitan ko yung motor. Kita ko yung rider. Nakaberde na full face helmet. Kulay dilaw yung polo shirt tapos pantalon na kulay brown. Hindi malinaw sa akin yung mukha niya dahil sa helmet. Pero mukhang nasa 30 anyos na lalaki. Binuliwan ko siya, Sir Mac. Kung ano-anong pinagsasabi ko. Napansin kong kumunot din ang noo niya. Kaya uminit lalo ang bumbunan ko. Minura ko na siya. Kulang na lang talaga sa pakin ko. Hanggang sa bumusina na yung ibang mga sasakyan sa paligid. Natauhan na ako. Natakot akong baka biglang may mga video. Kaya bumalik na ako sa sasakyan. Napansin ko rin na umaakto na yung rider para magmaneho palayo. Pero nagulat ako sa sunod niyang ginawa, Sir Mac. Yung motor niya, pinadaan niya muna malapit sa SUV. Tapos malakas niyang hinambalos ng palad ang bubong. Doon na siya humarurot palayo. Gustong gusto ko siyang habulin nun. Kasi nagpupuyos talaga ako sa galit. Pikon na pikon talaga ako. Pero sa iba yung direksyon niya. Kaya nagpatuloy na lang ako sa binabagtas kong daan. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Mahirap kasi kung magpapatuloy ako ng mainit pa rin ang ulo ko. Kaya huminto ako sandali sa may gilid ng kalsada. Uminom ako sa baon kong tubig. Tapos tumingin-tingin sa paligid. Kita ko sa labas ng bintana yung mga dumadaang sasakyan. Nagtaka ko. Kasi nakita ko rin yung motor na muntik ko nang mabangga. Nakaparada sa may tawid ng kalsada. Yun talaga yun, Sir Mac. Kulay asul. Tapos yung rider ay naka-green na helmet, dilaw na polo shirt at brown na pantalon. Nakababa yung salamin ng helmet, pero nakaharap yung rider sa direksyon ko. Pinagtataka ko noon kung paano siya napunta ron. Ibang direksyon nga yung tinahak niya mula sa intersection. Naisip ko na baka hindi ko lang napansing sinundan pala niya ako. Kaya napikon ulit ako. Binuksan ko yung pinto. Bababa sana ako at pupuntahan yung rider. Kaso nang tatawid na sana ako, ay hindi ko na siya nakita, Sir Mac. Wala na siya sa kinaroroonan niya at hindi ko rin siya makitang pumapalayo. Para bang naglaho siyang bigla sa hangin. Napabuntong hininga na lang ako. Inisip kong baka guni-guni ko lang ang nakita ko gawa ng basag nga ang disposisyon ko. Pero may bahagi rin sa utak ko na unti-unti nang kinukutuban. Baka may mali sa taong yon. Bumalik ako sa loob ng sasakyan. Tapos tumuloy na ako sa pagmamaneho. Pero nakakailang minuto pa lang ako sa pagdadrive
ay napansin kong unti-unting sumasakit ang ulo ko. Naisip ko na huminto ulit. Ang kaso, hindi kumakagat ang preno. Kinabahan ako. Parang nalusaw bigla yung pagkapikon ko, Sir Mac. Pinilit kong panatilihin ang sasakyan sa daan kahit dumodoble na ang paningin ko. Ang kaso, pasama po talaga ng pasama ang pakiramdam ko. Nalalamig ako ng husto. Nauubo na rin ako. Tapos parang hindi ko na maramdaman ang manibela. Ilang sandali pa ay napansin kong may motorsiklo na sumasabay sa akin. Nandun siya sa may kanan ko. Lumingon ako ron. Nanlaki ang mga mata ko. Kasi yun yung rider na naka-green na helmet. Sakto lang ang takbo niya para masabayan ako. Sa harap din yung tingin niya. Pero ramdam kong sinusukol niya ako para mapikon. Binilisan ko ng konti ang takbo. Kaso sumasabay po talaga siya sa akin. Hanggang sa nakita ko sa side mirror na hinampas niya ulit yung sasakyan. Doon naman sa may pinto ng backseat. Nagtaka ko kasi parang ang lakas ng yanig ng hampas na yon. Hindi naman nauga yung kotse. Pero nanginig ako bigla. Kumabog din po ng husto ang dibdib ko. Hanggang sa ikinagulat ko ang sunod niyang ginawa. Hindi pa man ako natatauhan ay inunahan niya ako. Tapos bigla siyang lumiko papunta mismo sa harap ng sasakyan ko. Mababangga ko siya dapat. Doon ko biglang kinabig ang manibela. Napunta ako sa kabilang lane. Counterflow ako. Nalaki ang mga mata ko. May parating kasing napakalaking truck. Iniwas ko ulit ang SUV. Hanggang sa tuloy-tuloy akong bumangga sa may poste ng ilaw. Buong akala ko ay ikakamatay ko na yon, Sir Mac. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Wala namang masakit sa akin. Pero basag ang salamin sa may passenger side. Gusto kong bumaba para i-check ang buong sasakyan. Kaso hindi ako makagalaw sa kinauupuan. Hindi matanggap ng utak ko ang nangyari. Namalayan ko na lang na meron ng nakiusyoso sa labas ng sasakyan. Andun din yung driver ng truck. Binubuliyawan at pinagmumura ko. Pero hindi ako makasagot. Doon na ako bumaba ng kotse. Niligid ko ang paningin ko. Tama nga po ako. Nakita ko yung nakadilaw na rider sa may pagtawid. Nakaparada lang yung motor niya ron. Napalingon ako sa driver ng truck sandali. Tapos tiningnan ko ulit ang rider. Nawala na naman siya. Kinausap ako ng mga tao kung anong nangyari sa akin. Nanginginig akong nagpaliwanag. Sinabi ko na nawalan ako ng preno. Tapos bigla na lang humarang sa daraanan ko yung isang motor. Kaya ako bigla ang napakabig. Pero sabat nung isang nakasaksi. Wala naman daw akong kasabayang motor. May nakasunod na taxi sa akin pero medyo malayo pa. Hindi ko nalang kinontra yung sabi ng saksi. Pinanindigan ko na lang na nasira nga ang preno ko. Sir Mac, ligtas naman akong nakasurvive sa nangyari. Pero simula nun ay hindi na ako ulit nagmaneho ng sasakyan. Grabing trauma kasi talaga ang inabot ko. Inayos ko na rin ang ugali ko. Sinanay ko ang sarili ko na habaan ng pasensya para hindi na ako nagagalit ng pabigla-bigla. Sir Mac, good morning po sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Wilson. Taga Mindoro po ako. Itong ibabahagi ko po ay nangyari mga 2 or 3 years ago.
Nakabili ako ng kotse nun. Second hand pero goods pa naman. Naisip ko agad na ibiyahe ng mahaba para masubukan. Saktong dumalaw galing Cavite yung pinsan kong si Ellie. Kaya niyaya ko siyang mag-joyride. Catch up na rin namin yon. Kasi matagal na siyang hindi nakakauwi sa amin sa Mindoro. Hapon nang umalis kami. Masaya naman po yung unang bahagi ng biyahe namin. Saktong kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay. Hanggang sa sumapit at lumalim na yung gabi. Naisip na naming bumiyahe pa uwi. Dito na po kami may nakasalubong nakababalaghan. Pasado 9:00 nang mapadaan kami sa isang tahimik na kalsada. Wala halos ibang mga sasakyan at tao. Panay mga damo lang din sa gilid-gilid. Nagulat kami kasi bigla na lang may lumusot palabas na babae doon sa mga damo. Mukha siyang nasasaktan o pagod, Sir Mac. Bigla kasi siyang napaluhod at mukhang hinihingal. Napalingon siya sa kotse nang malapit na kami. Tapos taranta siyang pumara. Kulang na nga lang po harangan niya ang sasakyan. Kaya wala na akong mapagpipilian. Tinapakan ko ang brake. Huminto kami. Binuksan ni Ellie ang pinto sa side niya. Kakausapin sana niya yung babae. Kaso nauna itong magsalita. Mukha pong nilalamo ng takot yung babae, Sir Mac. Humihingi siya ng tulong. Makikisakay daw siya hanggang sa makalayo sa lugar na yon. May humahabol daw kasi sa kanya na masasamang loob. Tatanggihan ko sana kasi ayaw kong madawit sa kung anumang gulo. Kaso napahinto ako na magtanong si Ellie sa babae. Bakit daw ba ito duguan? Dun ko po tiningnan maigi yung babae, Sir Mac. Medyo bata pa po siya. Siguro nasa mga 18 years old pa lang. Namumutla, pawis na pawis at nanginginig. Binaba ko ang tingin ko. Napansin kong duguan nga ang damit niya na kulay orange. Napansin kong gusto niyang sumagot sa tanong ni Ellie. Kaso bigla na lang siyang napaluhod sa may gilid ng sasakyan. Napahawak din siya sa kanyang ulo. Halatang nangihina na siya. Naawa naman ako. Kaya sinabi ko kay Ellie na ipasok yung babae sa backseat. Samahan niya doon para alalayan. Bumaba si Ellie mula sa front seat. Tapos sinamahan niya yung babae sa likod. Agad kong pinaandar ang kotse. Medyo binilisan ko para makalayo kami agad. Nagtanong si Ellie kung saan daw ba yung sugat ng babae. Doon siya gumilid ng konti. Inangat niya yung likurang bahagi ng t-shirt niya. Sir Mac, nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Muntik ko pang maihinto ng biglaan yung sasakyan. Si Ellie naman ay napamura ng malutong. Sa likod kasi ng babae ay may napakalaki at mahabang kalmot. Hindi yun simpleng kalmot lang ng pusa o aso. Masyado kasing malaki. Parang kalmot ng tao na may matatalim na kuko. Habang nagmamaneho ako ay tinanong ko yung babae kung anong demonyo ang may gawa nun sa kanya. Sabi niya may humahabol daw sa kanya. Masasamang mga tao raw. Pagkasabi noon ay lalo pa siyang nanghina. Napasalampak siya sa upuan at muntik pang matumba. Buti na hawakan ni Ellie. Lalo kong binilisan ng takbo para makarating agad sa pinakamalapit na ospital. Yun nga lang halos 15 minuto pa yon kung tatakbuhin. Hindi nga po nagtagal ay sinabi ni Ellie sa akin na nawala ng malay yung babae. Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagdurugo ng sugat. Sabi ko naman sa kanya, remedyohan na lang niya muna para hindi maubusan ng dugo. Kaya naman napilitan si Ellie na hubaran yung babae. Tapos tinapal niya yung orange nitong t-shirt sa sugat nito. Yun nga lang kasi talaga ang magagawa niya nun.
Natahimik si Ellie ng ilang minuto. Kahit ako ay tahimik lang din na nagfo-focus sa pagmamaneho. Talagang sagad na ako sa speed limit nun. Pati yung babae ay tahimik na rin. Hindi pa rin nagkakamalay. Nabasag lang ang katahimikan nang magsalita ulit si Ellie. Nauutal siya. Sabi niya, Insan, mukhang patay na yata. Pinahinto ko yung kotse. Tapos inabot ko yung palapulsuhan ng babae. Talagang wala na akong maramdamang pintig. Hindi na rin siya humihinga. Sinapak ko yung likod ng upuan ko. Hindi ko malaman kung paano namin lulusutan ng problemang napasok namin. May bangkay sa loob ng kotse namin. Hindi ko alam kung saan namin yun dadalhin o iiwan. Nag-usap kami sandali ni Ellie. Kaso wala rin kaming mahanap na sagot. Ang pinakamalapit na posibilidad ay bumalik kami sa damuhan at iwan yung bangkay. Umaasa na walang makakita sa amin. Pero natatakot din kaming makita ng mga humahabol sa babae. Kaya naisip kong maghanap ng ibang pwedeng pagtapunan. Pinaandar ko ulit yung kotse. Magkakasunod ang pabulong kong pagmumura sa hangin. Nalalamig na rin ako masyado. Mayat maya akong tinatanong si Ellie. Baka naman kasi himalang mabuhay ulit yung babae. Ang kaso po wala talaga. Patay na talaga, Sir Mac. Hanggang sa may nailawan ang headlight ng kotse ko. Isang lalaki na siguro ay nasa mga 40 anyos. Malaki ang pangangatawan. Nakasuot ng pulang hoodie jacket. Pinara niya kami. Natakot kami pareho ni Ellie. Hindi kasi pwedeng may makakita na merong kaming dalang bangkay. Ang ginawa namin, pinahinto ko yung kotse. Tapos binaba ni Ellie yung babae sa sahig. Sa may likod lang ng upuan ko. Tapos sumandal siya sa bintana para magkunyaring tulog. Ako naman ay binuksan ko yung bintana sa driver side. Sa ganung paraan ay hindi masyadong makikita ang likod. Umikot yung lalaking naka-hoodie sa side ko. Tinanong ko siya kung anong kailangan. Sabi niya, "Akin na yung babae. Alam kong nandyan siya sa loob. Ibigay niyo siya agad para hindi tayo magkagulo." Sir Mac, namutla ako. Pakiramdam ko na lusaw at naglaho ang kaluluwa ko dahil sa kilabot. Sabi ko kay Ellie, ibigay na namin. Ginawa naman niya. Binuksan niya yung pinto sa likod. Tapos kinuha na nga nung lalaki yung bangkay. Lumakad siya papunta ron sa may damuhan. Hanggang sa hindi na namin sila nakita. Sir Mac, hanggang ngayon po ay gulong-gulo pa rin ang mga isip namin kung ano ang nangyari. Tama kaya na binalik namin yung bangkay ng babae? Ano kaya talaga yung lalaking yun? Bakit may ganong klaseng kalmot ang likod ng babae? Hindi pa rin namin nasasagot ang mga tanong na yan. Purong haka-haka lang ang nabuo namin. Baka aswang yung lalaki o ano. Pero sabi ni Ellie sa akin, ang importante ay ligtas kami. Kung halimaw nga ang humahabol doon sa tinulungan namin, ang mahalaga ay hindi kami noon pinagbalingan. Hi Sir Mac, I'm Feby po. Taga rito ako sa may Mountain Province. Isa po akong babaeng rider. Mahilig akong mag-joyride sa kung saan-saan. Mula nga po rito sa may norte ay nakabiyahe na ako minsan pa Bicol. Yun nga lang hindi laging enjoy ang biyahe ko.
Minsan kasi ay may nakikita akong kababalaghan sa daan. Bukas po kasi ang third eye ko. Minsan ay may nakikita akong mga elemento at multo. Kahit pa hindi malinaw. At isasalaysay ko sa inyo ngayon ang pangyayaring talagang nagpagimbal sa akin. Papuntang Tarlac ako noon, Sir Mac. Ganun pa rin po. Joyride lang habang day off. Napadaan ako sa isang kalsada na medyo busy. Kaya binagalan ko ang takbo ko. Approaching ako sa isang bus stop na merong nakahintong bus. Nag-overtake ako. Napatingin ako sa isa sa mga salamin. Nagulat ako. Kasi may itim na parang anino sa bandang likurang upuan. Hindi ko yon nakita ng malinaw. Kasi nga tumatakbo ang motor ko. Hindi ako pwedeng tumingala para tumitig doon. Pero sigurado akong hindi yon tao. Kinabahan ako. Kahit pa kasi ilang ulit na akong nakakakita ng kababalaghan, tinatablan pa rin ako ng kilabot sa kanila. Sa bandang unahan ay may nakita akong sari-sari store. Huminto ako sa harap nun. Pinarada ko ng maayos yung motor ko. Bumili ako ng ice water para mapakalma ang sarili. Nung umiinom na ako ay dumaan na yung bus. Napatingin ako sa may likod. Ayun, kumpirmadong meron ngang itim na elemento. Nakatayo siya sa may center aisle ng bus. Para siyang anino o usok, Sir Mac. Wala siyang muka o anumang detalye. Bihira akong makakita ng ganong nilalang. Kaya talagang tumindi ang kaba ko. Umiikot sa isip ko kung bakit siya nandun sa bus. Anong kailangan niya doon? Kaya naman naisip ko na sundan ng konti yung bus hanggang sa mapanatag ako. Inubos ko yung tubig at tinapon yung supot. Pagkatapos ay pinaandar ko na yung motor ko. Binuntutan ko yung bus. Nanatili lang ako sa bandang likod nun. Pero nasa safe distance naman para iwas disgrasya. Sa unang mga sandali ay wala namang kakaibang nangyayari. Nasa inner lane pa rin siya. Kaya gumilid ako ng konti papuntang outer lane. Pasimple kong tiningnan yung mga bintana ng bus. Nagulat ako ulit, Sir Mac. Parang may kumakalat kasing manipis na usok sa loob ng bus. Halata ko yon sa salamin ng bintana. Ang nakakapagtaka, parang hindi yon napapansin ng mga pasahero o kahit ng konduktor. Tuloy lang sa pagtakbo yung sasakyan. Kinabahan akong lalo. Doon ay sigurado na akong may mangyayaring hindi maganda sa bus na yon. Hindi nga po ako nagkamali. Ilang sandali pa po kasi. Biglang may parating na van sa katapat na lane. Humarurot po yon at pagewang-gewang ang takbo. Gigilid sana papuntang outer lane yung bus. Pero inabot na ito ng van. Sumalpok yung van sa bus. Hindi ko nakita kung saan banda. Kasi doon yon sa kabilang side. Napahinto ako bigla. Nawala sa lane yung bus. Napunta siya sa may bangketa at nabangga sa nakaparadang kotse. Agad nagkumpulan ng mga tao sa paligid ng bus. May bumaba na ibang pasahero. Pero sa narinig ko ay may mga injured sa loob. Doon daw kasi sumakto yung van sa bandang kinauupuan nila. Habang nakikinig ako sa nagkukumpulang mga tao, ay napansin kong lumabas yung usok sa pinto ng bus. Napalingon ako ron. Sir Mac, nalaki ang mga mata ko. Lumabas kasi doon yung elementong itim. Kasunod niya ay may dalawang mga tao. Isang lalaking nakaasul na siguro ay nasa 50 years old. Tapos isang dalagang estudyante. Akala ko nung una ay mga pasahero lang na bumababa sa bus. Pero napansin ko agad na mukhang wala sila sa sarili. Para silang naglalakad na tulala.
Sumunod sila sa itim na elementong tuloy lang din ang lakad. Hindi sila napapansin ng ibang mga taong naroroon. Hanggang sa natauhan ako. Ang lakad ng elementong itim ay papunta sa kinaroroonan ko. Nanigas ako bigla sa kinatatayuan ko. Pinilit kong magkunyari na hindi ko sila nakikita. Pero palagay ko ay hindi ko na itago ang panginginig ng katawan ko. Yumuko lang ako. Hindi ko kayang tingnan pa ng mas matagal yung nilalang na yon. Dumaan yung elementong itim sa may gilid ko. Nilagpasan lang niya ako. Pero ramdam ko no ng napakalamig niyang presensya. Para bang may dumaang hangin ng nakatodong aircon sa gilid ko. Sumunod sa kanya yung lalaki at yung estudyante. Ganun lang din. Nilagpasan lang nila ako. Makalipas ang ilang sandali ay natauhan na ako. Nabawi ko ang sarili ko. Doon na po ako lumingon. Hindi ko na sila makita. Kinilabutan ako ng gusto sa nasaksihan. Kaya nanatili muna ako ron. Delikado kung magmamaneho ako ulit ng medyo nginig-nginig pa ang kalamnan ko. Nanood lang ako habang binababa ng mga medic yung mga ibang injured. Makalipas ang 2 minuto ay may binaba na silang 2 namatay. Isang lalaking nakaasul at isang dalagang estudyante. Saktong-sakto po ang itsura nila sa mga nakita kong nakasunod doon sa elementong itim. Kung si kamatayan ba ang nakita ko o hindi, ay hindi ko po alam, Sir Mac. Pwede rin kasing masamang nilalang lang talaga yon na nanguha ng kaluluwa sa mundo natin. Pero ano't ano pa man, dalangin ko sana ayos lang ang mga kaluluwa nung 2 namatay. Sana nasa payapa sila ngayon at sana rin hindi ko na ulit makita ang nilalang na yon. Yo, kumusta? Hindi ko napapatagalin. Shoutout naman tayo. Shoutout kay Rin ng QC. Shoutout din kay Maria Cristina Calixto from Taguig City. Isang malaking shoutout din kay Calypso. Maraming salamat. Shoutout kay Ma'am Pache de Chosa ng Cebu City. Shoutout kay Michelle Jorge from Rosario, Cavite. At shoutout kay Saskia ng Makati City. Yun lang po, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung button, mag-subscribe ka na, manood ka ng video ko, mag-like ka, mag-comment ka. Maraming salamat, mag-ingat ka palagi.